Aubrey's POV. Matapos ang kasal na yon, o tama ko sigurong sabihin, kasal-kasalan, nagbago na ang lahat. Ang tahimik kong mundo, nagulo. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ang bigat ng bawat galaw ng katawan ko. Pakiramdam ko, nawawalan ako ng gana sa lahat ng bagay dahil sa frustration ko sa nangyayari at sa hindi mawala sa isip ko ang pwedeng mangyari sa amin ni Sydney. Iniisip ko pa lang na magsasama kami sa iisang bubong. Nababaliw na ako. Nagkaroon lang ng konting salo-salo ang ilan sa mga bisita nila mama at ng pamilya Montero na hindi ko nadaluhan dahil nga nawalan ako ng malay. Dahil sa pagod at puyat na pinagpasalamat ko na rin. Dahil hindi ko na kailangang humarap sa mga tao at magpanggap. Napabuntong hininga ako matapos kong magbihis. Natapos ng leave ko at simula na muli ng trabaho. Pero sa totoo lang, wala akong ganang magtrabaho. Gusto ko sana munang magliwaliw at kahit papaano mapanatag ang utak ko at mawala ang lahat-lahat na nasa isip ko na nakakapag-stress sa akin. Laking pasasalamat ko naman dahil kahit kasal na kami ni Sydney, hindi pa rin kami pinipilit ng mga magulang namin na magsama sa isang silid katulad ng ginagawa ng mga bagong kasal na nagmamahalan. Well, hindi naman kasi kami nagmamahalan ni Sydney. Dumako ang paningin ko sa susing ibinigay sa akin ni Tita Mercy. Susi raw yon sa bahay na binili nila para tirhan namin. Pinag-iisipan ko pa kung papayag ako roon dahil baka hindi lang kami magkasundo ni Sydney kung titira kami magkasama. Inayos ko muli ang suot ko at lumabas na ng silid bitbit ang shoulder bag ko. Dadatan ko sina mama at papa sa silid pero mas nagulat ako nang makita ko roon si Sydney, nakausap silang dalawa. Seryoso lang sila na animoy may pinag-uusapang mahalagang bagay. O, nandiyan ka na pala anak, papasok ka na? Ani mama nang mapansin niya ako nakatayo doon. Sumeryoso ko ng muka. Opo ma, sige po alis na po ako. Paalam ko. Lumapit pa ako at hinalikan si mama at papa. Aalis ka mag-isa anak? Sydney's here to pick you up. Anunsyo naman ni Papa. I have my own car pa, kaya hindi na ako kailangang ihatid ni Sydney. Diretso kong sambit. Ayaw kong mas masira ang araw ko dahil sa inis ko sa kanya. Nagmamagandang loob lang sa'yo ang asawa mo anak. Nangingiti naman aning mama na akala mo'y totoo ang lahat para sa amin. Gusto kong masok ka sa narinig ko. Asawa? Hindi ko yung tanggap. Kinasal man kami kahapon pero para sa akin, hindi kami kasal at hinggit lalong hindi kami mag-asawa. Ma, I don't want to argue with you again. Malilit na ako. Kunot ang noo kong sabi para hindi na sila makipagtalo pa sa akin. Baka malate ako sa trabaho. Don't worry, I can handle myself at hindi ko kailangan ng driver. Matagal na akong pumapasok sa trabaho ng ako lang. Sambit ko pa na bahagyang tiningnan si Sydney para iparinig talaga yun sa kanya. Tumalikod na ako sa kanila at naglakad palabas ng bahay. Sigurado akong inutusan na naman si Sydney ni tita at tito para sunduin ako. Napasinghap na lang ako at napasimangot nang marating ko ang sasakyan ko. Kinuha ko na ang susi nun sa shoulder bag na suot ko at nang akmang bubuksan ko na ang pinto ng sasakyan. May humawak sa kamay ko para pigilan yon. Bumakas ang gulat sa mukha ko. I'll drive for you. Seryosong sabi ni Sydney. Napatulala ako dahil sa ginawa niya, pero agad din ako nakabawi. No, marunong ako mag-drive, okay? Hindi kita kailangan to drive my car, giit ko. I know, but I insist. Aniya. Nagulat na lang ako nang kunin niya ang susi sa kamay ko. Wala na akong nagawa nang buksan niya ang sasakyan at pumasok sa driver's seat. Napaismid ako't napairap dahil sa kapangahasan ni Sydney. Ano bang nasa isip niya? Nababaliw na ba siya? Can you please get out in my car? Sydney, wala akong oras makipaglaro, okay? May trabaho ako at malilate na ako. Buliyaw ko na bakas ang inis sa muka at boses. Yun naman pala may trabaho ka at malilate ka na. Why don't you just get in? Giit naman niya. Mariin ako napapikit at napasuklay sa buhok ko. Gusto ko sapakin ng nasa harap ko para matauhan siya.
Ipinanganak ka bang matigas ang ulo at hindi marunong umintindi? I said I don't need a driver kasi kaya ko magmaneho. Mataas ng boses ko dahil sa inis sa kanya. Ngumiti si Sydney na bahagya pero lumabas ng taglay niyang kagwapuhan. Naintindihan ko, Aubrey. Kaya nga ihahatid na kita para hindi ka na malate. Nang aasar ka ba, Sydney? Pues, you won. Naasar ako. Ano, masaya ka na? Get out. Yes, nangaasar ako, Aubrey. Gusto ko maasar ka pero dahil mabait ako, I'll gonna drive your car. Sabay sambit niya. Tumingin siya sa wristwatch na suot saka nag-angat ng tingin sa akin. Malilate ka kung hindi ka pa sasakay. Napabuga ako ng hangin dahil sa sobrang inis. Gusto ko siyang sapakin pero alam kong walang sense kung gagawin ko yun. Muli kong naisuklay ang daliri ko sa medyo kulot kong buhok. Napaismid pa ako. Matalim ang matang tiningnan ko si Sydney na parang hindi apektado sa akin at parang natutuwa pang makita akong naaasar at naiinis sa kanya. Heist! Padabog kong binuksan ang pinto sa passenger seat at inis na pumasok doon. Halos masira pa ang pinto ng sasakyan ng isara ko yon na naging dahilan ng malakas na lagabog nun. Humalokip-kip ako habang matalim pa rin na nakatingin kay Sydney. Tumahimik na lang ako dahil sa inis ko. Na-realize ko rin na walang patutunguhan kung makikipagtalo pa ako sa kanya. Malilate lang ako sa trabaho at magpapagalitan ng mga seniors at head ng department. Naramdaman kong umandar na ang sasakyan. Sumandal na lang ako at pumikit habang nagngingit-ngit ang kalooban ko dahil sa inis ko kay Sydney. It's life-changing experience. Nang marinig ko yon, nagmulat ako ng mga mata at tinignan siya ng seryoso. Ano ba tinutukoy ng baklang to? Hindi ko inaasahan na mangyayari to at alam kong ganun ka rin. Sa isang iglap kinasal tayong dalawa dahil sa mga magulang natin. Paliwanag niya. Anong gusto mong sabihin? Hindi lang ako makapaniwalang nangyayari to. Asawa na kita ngayon. Ang ex-boyfriend ni Sian. Sagot niya. Nanliit ang mga mata ko sa sinabi niya at agad kong naramdaman ang inis at galit. Proud ka? Masaya ka na inagaw mo ang boyfriend ko at ngayon ay asawa mo ng dating ex-boyfriend ni Sian? Napasinghap ako sa inis. Sa tingin mo, ganun ako kababaw, Aubrey? I'm not that kind of people. Hindi mo lang alam ang katotohanan. Makahulog ang aniya. Anong katotohanan ang sinasabi mo? Ang alam ko lang, nakita kitang kahalikan ni Sian ng araw na yon. It was an evidence that you stole my ex-boyfriend. Gate ko. Fine, believe what you want to believe. Sa tingin ko naman, hindi na ako dapat magpaliwanag ng bagay na yon. Seryosong aniya. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi ni Sydney na animoy may alam siya na hindi ko nalalaman. Kumunot ang noo ko. Anong ibig mo sabihin? Never mind. Nanatili ang curiosity sa isip ko dahil sa sinabi niya na hindi ko maunawaan. Sino magsasabi ng anong bagay? Lalo lamang kumunot ang noo ko pero mas pinili kong huwag na lang magtanong sa kanya at manahimik na lang. Nakakainis talaga. Bakla. Mahina kong sabi sa bakas ng inis doon habang mabilis ako naglalakad papasok sa hallway patungo sa opisina ng department na kinabibilangan ko. Patingin-tingin pa ako sa wristwatch ko dahil ilang minuto na lang at malilate na ako. Kung hindi talaga dahil sa baklang Sydney na yon, kanina pa ako nasa opisina at hindi ko kailangang magmadali para habulin ang oras. Huminto ako sa tapat ng glass door ng opisina. Huminga muna ako ng malalim, saka inayos ang sarili ko. Hinawakan ko ang hawakan at madiing tinulak papasok hanggang magbukas yun. Naramdaman ko kaagad ang malamig na hangin kumawala mula sa aircon ng silid. Pinasok kong sarili ko sa pinto. Congrats! Napapitlag ako sa gulat nang bigla na lang naghiyawan ang mga tao sa silid. Kasabay ang mahinang pagsabog ng hawak ni Harold, ang isa sa mga katrabaho ko. May pa-confetti pa silang nalalaman at pa-banner na may nakalagay na best wishes. Ang gulat na nakapinta sa mukha ko napalitan ng ngiti dahil sa surprise na ito na hindi ko talaga inaasahang gagawin nila. Hindi ko alam pero bakit may sayang lumitaw sa akin. Congrats, Aubrey! Best wishes! I'm happy for you! Agad na bati ni Alexa sa akin. Nilapitan pa niya ako at mahigpit na niyakap.
Ngayong may asawa ka na, huwag mo kalimutan na, i-date pa rin kami sa labas. Nakanguso pa niyang dagdag. Natawa naman ako sa pinagsasabi ni Alexa. Akala mo na may hindi niya alam ang dahilan ng pagpapakasal ko. Bakit ko naman kalilimutan yun? Ano ka? Kasal lang ako pero ako pa rin to. Si Aubrey, the only gorgeous Aubrey. Pagyayabang ko pa sa kanila. Kung pwede ko nga lang sabihin sa kanilang dahilan ng kasal ko, sinabi ko na para hindi na sila nag-abala sa ganitong surprise. Congratulations, Aubrey. We pray for your happiness and of course, for your future baby. Bati naman ni Ate Shai, ang head editor ng department ng pinakamatanda sa aming lahat doon. May asawa na kasi siya at 2 anak. Kumunot ang noo ko sa sinabi ni Ate Belle dahil sa gulat. Kung alam lang nila kung bakit ako kinasal, hindi siguro nito yung sasabihin. Baby agad, Ate Belle? It's too early for that. Protesta ko naman. Why not, diba? May asawa ka na't normal na magka-baby. Unless baog ka o ang asawa mo. Agad naman nasang-ayon ni Mildred kay Ate Belle. At natawa pa sila sa sinabi nito. Ngumuso ako at kinunutan pa sila ng noo. Siguro darating din tayo dyan, pero hindi pa ngayon, giit ko. Pero alam kong hindi mangyayari habang asawa ko si Sydney. Okay, fine, payag. Pagsuko ni Ate Belle. By the way, Aubrey, grabe ka naman sa amin. Hindi man lang kami na-inform na ikakasal ka na pala at wala man lang wedding invitation ang nakarating sa amin. Nakakapagtampo, si Alexa lang inimbita mo sa kasal mo. Dagdag pa nito. Oo nga, Aubrey, hindi nga namin nabalita na may boyfriend ka. Ang alam pa nga namin pumuporma sa'yo itong si Sir Travis eh. Sabat naman ni Harold. Si Sir Travis ang isa sa mga head consultant ng publication na nagpapakita ng motibo sa akin noon pa man. Pero dahil hindi ko naman ito gusto, kahit gwapo ito, hindi ko rin in-entertain. So, kailan namin makikilalang asawa mo? For sure, he's so handsome and hot. Tila kinilig naman na sabi ni Mildred. Sumeryosong mukha ko't alanganin tiningnan si Alexa na napakamot sa noo dahil sa mga tanong nila sa akin. Bigla lang kasing proposal at kasal. Gusto rin ng pamilya ng asawa ko na gawin na lang private ang kasal at exclusive sa mga kamag-anak at ilang close friends. Pagsisinungaling ko. Gusto ko pang masok ka sa pagbanggit ko sa asawa ko. Hindi ko na lang sinagot ang huling mga sinabi niya. Sumimangot silang lahat. Napakadamot naman ng pamilya ng asawa mo, Aubrey. Reklamo ni Ate Belle. Baka naman kasi walang ipapakain sa bisita dahil sapat lang para sa pamilya niya at ni Aubrey. Natatawang hula naman ni Mildred. Nagkatinginan kami ni Alexa. Ngumiti siya na gustong ipagmalaki si Sydney. Nagkakamali ka, Mildred. Kahit buong barangay niyo, kaya niyang pakainin. Aubrey husband is a well-known millionaire. Pagtatanggol ni Alexa. Gumuhit naman ng labis na pagkagulat sa mukha ni Mildred. Millionaire? OMG! Sino tong lalaking to? May kapatid ba siya? Pareto naman ako. Tila desperadong sabi pa nito. Tumigil ka nga, Mildred. Dahil baka kahit driver ng asawa ni Aubrey ayawan ka. Pangalas ka naman ni Harold. Ay sus, inggit ka lang kasi wala ka ring jowa. Balik ni Mildred. Napailing at napatawa na lang kaming tatlo dahil sa pagtatalo ng dalawang iyon na hindi naman na bago sa amin. Baka nga sila pang magkatuluyan sa huli dahil sa araw-araw nilang asaran. Pasalamat naman ako at hindi na sila nagtanong pa tungkol sa kasal ko at sa lalaking pinakasalan ko. Mabuti na rin siguro yon na hindi na rin nila alam ang totoong nangyari sa akin para iwas na rin sa issue at sa maraming tanong. Nagsimula na kaming magtrabaho. Napasimangot agad ako nang makitang tambak ang email ko for another project at ang ilang article na kailangan kong i-revise. Sumasakit na kagad ang ulo ko sa dami ng trabahong iniligay nila sa email ko. Gusto ko na lang sanang mag-leave ulit. Tinitigan ko lang muna ang email na yon habang nakasimangot bago isa-isang pinagbubuksan yon. Uminat ako at humikab matapos kong i-revise ang ilang articles na ginagawa ko para sa isang magazine cover ng isang sikat na singer. Akala ko'y maayos ko na yung naipasa sa head ng publication pero hindi pa rin pala maayos. Tapos ka na ba, Aubrey? Let's go. Aya sa akin, Alexa. Kasalukuyan na siyang nagliligpit ng mga gamit niya. Are you done with your articles? Tanong ko sa kanya. Tumango si Alexa. Almost done. Konting proofread na lang yun. Sagot naman niya.
Okay, I'll go home too. I'm almost done na rin kasi eh. Sambit ko. Ayaw ko namang maiwang mag-isa sa opisina. Pasado 8:00 na rin kasi ng gabi at nakauwi na sila Ate Belle kasama sina Mildred at Harold. Matapos kong ayusin ang mga gamit ko, sinukbit ko ng shoulder bag na suot ko at sabay na kaming lumabas ng opisina ni Alexa. By the way, kamustang unang araw ng may asawa? Kamustang pakaramdam mo? I was shocked when you passed out nang halikan ka ni Sydney sa kasal ninyo. Usisa ni Alexa sa akin at natawa pa sa huling mga sinabi. Bumakas kaagad ang lungkot sa mukha ko dahil sa totoo'y na-stress ako kapag nababanggit o naaalala ko ang kasalatang salitang asawa. Sa totoo lang Alexa, ang hirap mag-adjust. Until now, hindi pa rin nagsisink in sa utak ko na may asawa na ako. Ang hirap tanggapin at masakit sa loob. Daing ko. Gumuhit ang simpatya sa mukha ni Alexa. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo Alexa. Alam ko mahirap ang sitwasyon mo dahil hindi mo naman ginustong kasal na yan. Napilitan ka lang. Malungkot na sambit niya. Napahinto ako nang may maalala ako. Seryosong hinarap ko si Alexa. Hindi ba't may sasabihin ka sa akin after the wedding? Na may naisip kang plano? Curious kong tanong nang maalala ko yon. Saglit na natahimik si Alexa pero agad ding ngumiti. Yeah, nakaisip ako ng plano para si Sydney na mismo ang humiling sa'yo na hiwalayan mo siya. Simula ni Alexa. Since hindi naman ninyo mahal ang isa't isa at sinabi na rin ng parents nyo na kapag hindi kayo nag-work, papalayain nila kayo sa desisyon nyo. Huminto siya sa pagsasalita. So, anong naisip mong plano o sisa ko? Hindi ako titigil hanggat hindi ko yun nalalaman. Naku-curious lalo ako sa planong naisip niya. Hindi ba't ikaw na mismo nagsabing bakla si Sydney, right? Then if that's the case, ang kailangan mong gawin hanapan ng lalaki si Sydney na mamahalin niya para pag dumating na sa puntong yun, siya na mismo makikipaghiwalay sa'yo. Paglalahad ni Alexa sa naisip niyang plano. Saglit ako nag-isip at inobserbahan ang plano ni Alexa. Do you think it will work? Paninigurado ko. I don't know, Aubrey. Pero hindi naman masamang sumubok eh. Malay natin mag-work. Nag-isip pa ako ng ibang paraan pero wala akong maisip na ibang paraan para maging dahilan ng paghihiwalay namin. May sense naman ang suggestion ni Alexa at pwedeng mangyari ngayon. Pero paano ko gagawin? Sige, subukan natin Alex kung mag-work o hindi. Pagsang-ayon ko. Bahala na. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang planong sinabi ni Alexa sa akin para kay Sydney. Nakukuha kong ibig niya sabihin, pero hindi ko alam kung sinong lalaking ipapakilala ko kay Sydney. Kagabi pa lang, iniisip ko na kung sinong pwedeng ipakilala ko rito. Wala naman akong kilalang pwedeng pumatol sa lalaki. Hindi mo ba natanong si Sydney kung anong nangyari sa kanila ni Sian? Kapag kuway tanong ni Alexa sa akin, habang kumakain kami sa labas ng opisina. Katatapos lang ng article na ginagawa ko at oras na rin ng lunch. Masalamat naman ako dahil pagising ko sa umaga. Wala doon si Sydney para kulitin at asarin ako. Mag-asawa nga kami pero dahil sa setup namin, mararamdaman kong single pa rin ako at mas gusto ko yung ganito. Kumunot ang noo ko at seryosong nagangat ng tingin kay Alexa. Bakit nga ba hindi ko natanong si Sydney tungkol sa kanila ni Sian? Napaisip din ako. Hindi diretso kong sabi. Hindi ko rin gustong subukan tanungin siya tungkol kay Sian, dahilan ko. Wala na dapat akong pakialam doon. Curious lang kasi ako kung anong nangyari after nyo mag-break ni Sian. I mean, after mawala ni Sian nang walang paalam. Wala namang nangyaring breakup sa inyo, so basically, hindi kayo nag-break. Ni Alexa na nagtataka rin sa pagkawala ni Sian nang biglaan sa buhay ko. Napabuntong hininga ko nang maalala kung nangyari sa amin ni Sian matapos ko makita ang kahalikan nito noon si Sydney. Hindi nito ako hinabol man lang para magpaliwanag. Hindi na rin ito nagpakita sa akin mula noon at naglahong parang bula. Naitanong ko rin naman sa isip ko kung nasaan na to ngayon. Pero mas pinili kong wag na lang alamin dahil may sakit pa rin nananatili sa puso ko sa tuwing naalala kong ginawa ni Sian sa akin. I don't know, Alexa. Hindi ko na alam at hindi ko na dapat alamin pa yon. Malungkot kong sagot. Since pumayag magpakasal si Sydney sa'yo, it means hindi rin nag-work ang relationship niya with Sian. Nasaan na kaya ngayon si Sian at anong nangyari sa kanila ni Sydney? Patuloy na tanong ni Alexa na labis na nagtataka at bakas ang kagustuhang malaman ang nangyari.
Ngumuso ako at umiling. Hindi ko alam ang sagot sa tanong na yan, Alexa, maging ako walang idea sa tunay na nangyari. Wala na rin akong balak pang alamin yun. It's been a year. At for sure na he's happy now at dapat ako rin. I should be happy, right? Wika ako. Kahit ang totoo, curious ako sa nangyari kay Sian matapos niya akong iwan at sa nangyari sa kanila ni Sydney. Tumango-tango si Alexa. Fine, sabi mo eh. Pagpayag pa niya. Sa totoo lang hanggang ngayon, hindi ko pa rin tuluyang nakakalimutan si Sian. Minahal ko siya at nakita ko sa pagkatao niya, ang lalaking gusto kong makasama sa buong buhay ko. Sa kanya ko naramdaman ang pagmamahal na hinahanap ko. Pero lahat ng yun, naglaho dahil kay Sydney. Ang masakit pa, wala man lang akong narinig na paliwanag mula sa kanya. Hindi ka pa ba sasabay sa akin, Alexa? Tanong ko sa kanya habang nililigpit kong mga gamit ko sa table ko. Binalingan kong wristwatch ko at nakita kong pasado 9:00 na ng gabi. Yeah, I need to finish my articles. Bukas na kasing deadline nito. Sagot niya na hindi malang lumingon sa akin dahil abala sa pagtutok sa monitor at sa pagtipa. Okay, I'll gonna go. Ingat ka sa pag-uwi, paalam ko. Sige, ingat. Matapos kong iligpit ang mga gamit ko, nagpaalam na rin ako sa mga katrabaho ko. Saka lumabas ng silid. Medyo nakakaramdam na rin ako ng antok at hinahanap na ang katawan ko, ang pahinga. Medyo sumasakit na rin ang mata ko sa maghapong pagtutok sa monitor dahil sa tambak na articles na ginagawa ko. Pasalamat naman ako at hindi pa nila ako binibigyan ng bagong personality na kailangan kong interviewin. Agad na sumalubong sa akin ang malamig na hangin ng gabi nang makalabas ako ng gusaling yon. Bitbit ang ilang gamit na kailangan kong dalhin sa bahay. Tahimik lang ako naglakad hanggang makarating ako sa parking lot. Nangakmang bubuksan ko na ang pinto ng sasakyan ko. Napahinto ako nang maramdaman kong may tumabi sa akin at sumandal sa sasakyan ko. Are you sure you're gonna use your car? Look at the wheel. Laking gulat ko na lang nang tumambad sa akin si Sydney na nakahalukip-kip habang nakasandal sa sasakyan ko. Seryoso lang mukha niya habang nakatingin sa malayo. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Angil ko kagad sa kanya. I'm your husband, remember? Husband? Napangisi ako. Don't act like we're a real couple, Sydney. Hindi tayo tunay na mag-asawa. Dahil hindi naman natin pareho gustong kasal na yon. Balik ko sa kanya. Shit, bakit ngayon pa? Nasa pukong noo ko nang makita kong flat ang gulong ng sasakyan. And now, may dahilan na kung bakit ako nandito. Ani Sydney, seryoso pa rin ang muka. To help with your problems, I'll give you a ride. Kasual na alok niya. Tiningnan ko muna ng seryoso si Sydney. Ikaw bang may gawa nito? Kumpronta ko. Kapag ko ay dahan-dahan siyang humarap sa akin na kunutang noo. What? Are you accusing me? Hindi ako ganun kababaw para gawin yan. Tanggi niya. Hindi agad ako nakaimik dahil mukhang nagsasabi naman siya ng totoo na hindi siyang gumawa noon. Napabuntong hininga na lang ako. Magta-taxi na lang ako kaysang sumakay sa sasakyan mo. Sambit ko para tanggihan siya. Narinig ko ang mahinang pagsinghap ni Sydney sa gilid ko. Ganyan ka ba kababaw, Aubrey? I offer you a ride because I mean it. Aniya, gumisi ako nang bumaling sa kanya. Really? I don't believe you, Sydney. Nagbabait-baitan ka lang sa akin. Dahil ano? Dahil nagigilty ka sa ginawa mo sa akin, sa pang-aagaw mo sa boyfriend ko. Balik ko sa kanya. Come on, Aubrey. It's been a year. You need to move on. Paulit-ulit mong binabalikan ang nakaraan na dapat kinalilimutan na. Masasaktan ka lang. Seryosong sabi niya na lalong nagpainis sa akin. Ngumisi muli ako. Talaga ba, Sydney? Hindi ko na masukat kung gaano kakapal ang mukha mo para sabihin sa akin mag-move on at kalimutan ang nangyari. Hindi ikaw ang nasaktan at pinagpalit sa kapwa lalaki, kaya wala kang karapatang sabihin sa akin yan dahil ikaw ang dahilan kung bakit nangyari yon. Madiin kong sumbat sa kanya dahil sa inis ko. Napakamot sa noo si Sydney. Okay, fine. Bahala ka na kung anong paniniwalaan mo. Maybe mas mabuti nga yung alam mo sa akin. Natulala ako sa sinabi niya na parang may nakatagong mensahe doon. Pinagmasdan ko na lang ang paglakad niya palayo sa akin. Sumakay siya sa sakyan niya at agad yung pinaharurot palayo. Naiwan akong tulala. Hayes, paano ako nito ngayon? Sabay reklamo ko. Bakit kasi nag-inarte pa ako tinanggihan si Sydney sa alok niya?
Nagpapadyak na lang ako habang nakasimangot sa inis. Bakit kasi ngayon pa? Hindi naman maalis sa isip kong huling mga sinabi ni Sydney. Anong ibig niya sabihin na mas mabuti na yun na lang ang alam ko sa kanya? Ano nga kayang tunay na pagkatao ni Sydney? Malaman pa kaya ni Aubrey ang tunay na nangyari sa pagitan ni Sian at ng asawa niyang si Sydney? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.